po ang live na kuha sa Villamor Air Base para po sa send-off ceremony sa Santo Papa. Nariyan na po sa Villamor ang Santo Papa at kanyang entourage. May sayawan pa rin ho ang mga bata at pinapatugtog po ang musika ng banda para po sa Santo Papa sa kanyang pag-alis. Nakita na po siya ng Pangulong Noynoy Aquino at anumang oras po ay lalapag na o sasakay na po ang Santo Papa sa aeroplano. Okay, nakita natin kanina na sinalubong ni Pangulong Aquino ang Santo Papa at ayon dito sa plano, hindi natin nakita mismo no na sabay silang pumunta sa holding room dito sa Kalayaan Lounge sa Villamor Air Base at mukhang ngayon ay nakalabas na at pupunta na sa itong send-off party line, no? Nandyan na yung mga obispo na magsisend off sa kanya, no? Magpapaalam ang Santo Papa at magkakamayan niya itong mga opisyal at mga obispo bago siya sumakay ng kanyang eroplano. Nandyan na rin ang mga miyembro ng gabinete at sasamahan din niya Pangulong Aquino dito sa kumbaga may receiving line nung pagdating niya. Ito parang send-off line. Lala. Yung grupo na bahagi ng send-off ceremony, merong siyam na tinatawan ng simbahan na kasama sa send-off ceremony. 14 na miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino ay kasama rin ngayon sa send-off. Maliit lamang, maikli lamang itong send-off ceremony na inihanda para kay Santo Papa. Yun din naman ang gusto niya, simple. At nakatakda po kasi na 9:45 ay dapat po lilipad na at aalis na po ang eroplano ng Santo Papa. 4 minutes na lamang po bago mag 9:45. Right on schedule naman lagi tayo halos sa aktibidad ng Santo Papa na narito siya sa Pilipinas. Nauna na po yung yung media, yung entourage ng Santo Papa. Sinamahan na po sila ng protocol officers at nauna na silang sumakay ng eroplano. Panghuli na lamang po ang Santo Papa according sa plano na sasakay po sa PAL. Ito yung mga miyembro ng papal delegation nasasama sa Santo Papa. Kaya yung itong protocol chief ng Vatican na si Dr. Gaspari ay pinakikilala ulit sila kay President Aquino. Silang sasabay yata sila dito sa eroplano ng Santo Papa. Isa nakakamanga sa Santo Papa, yung dala-dala niya yung portfolio niya. Parang pinapakita talaga na hindi kailangan na may magdala ng bag niya. Napaka-simple na Santo Papa. Kahit yung mga Mantis Annunciature, mga St. Paul Sisters, binanggit nila na minsan tumising daw yung Santo Papang napakaaga at nagtimpla ng sarili niyang kape. Siyempre nataranta yung mga tao sa bahay kasi kadalasan ng Santo Papa pinaghahanda lahat, no? Pero pinapakita ng Santo Papang to na hindi kailangan dalhin ng bag ko, kaya kong dalhin yung bag ko. Napaka down to earth talaga ng Santo Papa. Ako ang mensahe sa akin ng Santo Papa, gusto niya, bagaman talagang mataas ang pagtingin ng mga tao sa Santo Papa, gusto niya ipakita na tao lang ako. Tama yun. Tao lang ako na pwede magkamali, di ba?
na nagkakasakit din, nasasaktan, pero ang importante ay yung dahil sa may pananalig ka, lumalakas ka dahil sa Panginoon. Tsaka sinisimplihan niya yung paliwanag ng ebanghelyo at ng mensahe. Kaya nga ang ganda nung kung simple na nga at naiunawaan natin, ang tanong, bakit di pa natin naisa sa buhay? It has become so accessible na ano ibig sabihin ng mabuting balita ng ebanghelyo. At pinapakita sa Papa to na simple lang, nasa sa buhay ko bilang isang witness, pinapakita niya sa atin. Kaya napakalaking inspirasyon nun at isang hamon din. Ano ho yung, kung may tatanong ko, personal, ano ho yung sa buong stay at mensahe ng Santo Papa? Ano ho yung talagang tumatak sa inyong puso? Ako kasi kasama ko sa Simbang Lingkod ng Bayan na itinatag ng people power, no? Yung Simbang Lingkod ng Bayan, yung social justice arm ng mga Jesuita. Tumatak talaga sa akin yung malasakit na Santo Papang ito sa may hirap at yung pagtuligsa niya sa social structure. Halimbawa, ngayon, nakikibaka kami kasama ng mga katutubo, magsasaka at saka mangingisda. Lumalaban kami sa Aurora Pacific Economic Zone, no? Yung APECO ng proyekto ng mga Angaras. Ito, produkto ito ng political dynasty. Produkto ito ng haphazardan na legislation, 30 minutes lang. Ito ay produkto ng walang konsultasyon na may hirap. This is the biggest scandal, no? Bigger than a pork barrel. Kasi dito, lampas 10 bilyon ang ginagastos sa isang economic zone na walang locator, walang tulong sa may hirap at nangyayari. Kaya parang yan isang napaka-konkretong bagay yan na pinapakita ng Santo Papang ito na dapat hindi nagkakaroon ng mga inequality na ganyan at sana pinukonsulta ang mga tao at sana kasama ang mga may hirap talaga. Yun ang take-away ko sa Santo Papang ito. Ito ho yung mga gabinete na ho. Si Secretary Almendras. At yan, nasa send-off party line ngayon ang Santo Papa. Nauna siyempre yung mga obispo. At ngayon, yan si Dinky, Secretary si Dinky Soliman ng DSWD. Patuloy po yung seremonya mula sa Villamor Air Base. So Father, ang sinasabi nyo, yung mensahe, yung pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa ay affirmation ng inyong pakikibaka on behalf of the indigenous peoples dyan sa Aurora Province against this big development project. So, sa palagay nyo, lalo pang dadami yung mga ganyang klaseng struggles dito sa ating bansa. Palagi ko lalong tatalas yung pagkamalay kung bakit tayo may kahirapan. Kasi yun ang tanong bakit tayo mahirap? At yun din yung tanong ng bata na umiyak at yumakap sa Santo Papa, no? Bakit yung kahuli-hulihang tanong niya, bakit ang konti ng tumutulong sa amin? Yun ang pinakatanong Palagi ko itong pagdalo ng Santo Papa, talagang naipamulat sa ating lahat ang kalagayan ng may hirap. At sana maantig talaga ang puso ng mga nasa kapangyarihan na isali sila, konsultahin sila, alagaan at kalingain sila. Hindi kamukha nung nangyari sa APECO na di na nga kinonsulta na aapipat na agawan ng lupa. Ito na lang ho, ano ho naman yung take ng Santo Papa? Dapat merong separation of church and state, pero bago ho nyo sagutin yan, ito na ho ang live na kuha natin mula sa Villamor. Ilang hakbang na lamang po ay nasa hagdan na po ang Santo Papa, paakyat na ng eroplano. Panoorin po natin ito. Sabi raw ng piloto
Papasok na po sa aeroplano, nag-flying kiss ang Santo Papa, Father. Oh, Yan, kumakaway How are si... you? Kumakaway si Cardinal Tagle. At parang naluha si Mick- Cardinal Oo, Tagle. nakita Oo mo. nga, napapo. Hinahawakan niyo. Oo, wiping a Cardinal tear. may gift of tears talaga to si Cardinal Tagle kasi Ngayon parang mixed emotions din na ang saya, naging matagumpay ang kanyang pagkita sa atin. But at the same time, kailangan nating magpaalam sa Santo Papa. Meron din pumatawat ng Pilipinas at Vatican ang Philippine Airlines na magdadala po sa Santo Papa pabalik ng Roma. And I'm sure, Father Lala, many will be breathing a sigh of relief na everything seemed to go Yes. very Oo. smoothly. yeah. We need to credit the organizers, Mga the walang security tulog. people, lahat na nagtrabaho dito, no? At saka congratulations sa gobyerno, no, sa security preparations, talagang maayos at nakatulong talaga yung mga plano. Magaling yung pagpaplano kahit sa Luneta, yung mga quadrant, no? Yung mga pagpaplano na gano'n. Antayin natin kung saan nakaupo ang Santo Papa. Baka dumungaw uli sa huling pagkakataon mula sa bintana ng eroplano ng Philippine Airlines. Katulad ng unang pagdungaw niya Oo. na kahit yung pagdungaw pa lang pumapalakpak na yung mga tao. Mukhang nawala na yung bagyo, no? Kasi napakaganda ng panahon. Seems like perfect flying weather. Kaya nga kahit nga kaming nag-uusap, isip namin ano kaya mensahe nung bagyo ng ulan, no? Parang sa pagninilay namin yung isa, siguro para matikman din ng Santo Papa kung ano talaga ibig sabihin ng bagyo. Kasi bagyo talaga yun, signal number 2. At ikalawa, para sa akin, sa personal ko ng pagninilay, ang ulan kasi sa akin ay isang pagbabasbas din, no? Parang napakaliwanag na blessing din yon, no? Na binabasbasan tayo. Hindi na kayang paulanin ng holy water ang lahat, pero dahil sa ulan na yon tayo ay naulan ng lahat at nabasbasan. Kasama siya. Nakita lang natin kanina, no? Si Cardinal Tagle na binabati ng mga ilang tao dyan sa tarmac, no? Ang dami nagsasabi na very impressive din ang yung participation ni Cardinal Tagle rito, kung magaling siyang sumagot, ang maganda yung mga sinabi niya sa mga statements niya, sa homilies niya. Oo, lalo na yung sa Luneta, no? Ang gandang pagbubuod, makapangyarihan, malalim, simple maunawaan mo, pero palalim ng palalim kung mapapansin mo. Parang nagsisimula lang siya na sinasabi niya na Holy Father, Santo Padre, sinasabi niya lagi panalangin namin kayo. At sinasabi namin, ipapanalangin namin kayo. Tapos maya-maya, biglang idudugtong niya, ipapanalangin namin kayo kasama ni Jesucristo. Sapagkat sinabi ni Jesucristo kay San Pedro na ipapanalangin talaga. Kaya napakaganda, nasisimplihan ni Cardinal Tagle at buhay na buhay. No? Buhay na buhay. At ang ganda rin ng pagbubuod na sinabi niya, send us, Holy Father, send us. Tandaan din natin yung last na World Youth Day dito, ang mensahe, yung tema ng Ebanghelyo nun, as the Father has sent me, so am I sending you. Kaya ang galing pagdudugtong nun ni Cardinal Tagle, no? Napakahusay. Tinatanggal na po yung hagdan na nakadikit kanina sa eroplano. Ilang minuto na lamang po. Magte-take off na ang eroplanong lulan si Pope Francis ang kanyang entourage. Nabitin ko lang po tanong kanina, Father. Kasi sinasabi, meron dapat separation of church and state. Pero sa mensahe, nabanggit nyo, numero 1 na concern ng Santo Papa, yung korupsyon, hindi may iwasan na talagang nakiilang, tama po ba yung salita, na may gawin ang simbahan in terms of politics. Paano po talaga ang direktiba ng Santo Papa? Oo. Una, siguro liwanagin natin ibig sabihin ng separation of church and state. Ang ibig sabihin naman nun ay hindi pwede mag-endorso ang simbahan ng particular na political party or particular political ideology. Ganon din ang gobyerno. Hindi siya pwede mag-endorso ng particular na reliyon. Pero kapag pinag-usapan ang moral, no, ang morality, ang usaping moral o buhay moral, kasama talaga ang pagkilos sa politika sa loob ng usaping moral. At ang korupsyon ay isang moral topic, moral sin, no? Kaya kasama talaga yung usapin ng korupsyon pag pinag-usapan ng morality.
Ano ho ba yun, Father? Nakita niyo ba yun? Kumakaway si Santo Papa. Kamay ho ba ni Santo Papa yung nakita? Kumakaway ho. Hindi lang ho natin nakita yung mukha. Pero patuloy pa rin ho nating susubukan kung saan ba nakaupo ang Santo Papa. Father, maganda po ang ating kwentuhan ngayon. Marami ho tayong natutunan, lalo na sa pinag-usapan at pulong niyo po with Pope Francis na mga Jesuit priest. Father Xavier Alpasa, maraming salamat po sa inyong panahon. So Father, any last words? Ano ba yung dapat maalala ng taong bayan tungkol dito sa pagbisita ng Santo Papa? Sa akin, alalahanin natin yung tatlong bagay. Unang-una, yung pagpapaalala niya sa atin tungkol sa may hirap. Naalala ko sinabi niya bago pa siya dumating dito na meet the poor person one-on-one in the flesh. Na sabi niya, sure, we donate to charity, we donate through institutions, pero hindi pwedeng ganun lang yun. That is not sufficient. In fact, sa lahat ng kumakanta ng We Are All God's Children, sana unawain natin, isa puso natin, sinasabing kapag nalilimos ka, sana nakahawakan mo yung kamay na nililimusan mo. Ikalawa, yung structural inequality and corruption. Sana talaga maayos natin ang corruption sa Pilipinas kasi marami talagang inequality at dinudulot ito ng structural inequality. At ikatlo, isama talaga lahat ng mga hindi kasali sa lahat ng usapin, lalo na sa kaiuunlad ng ating sambayan ng Pilipinas. Well said, Father Alpasa. Maraming salamat. Salamat, Father.